Alright, Sabado starting problems tayo dito sa Forma Bike Point. So welcome ulit dito sa shop. And yun, most ng mga bikes na nandito ngayon may starting problem. Yung 6R doon sa labas, and then itong 450 SR, and then itong Z650. Pero bago lahat, salamat sa mga brother natin na nandito sa Forma Bike Point sa pagtiwala. So congrats pala, Papi Nico, sa bagong ZX6R and sa bagong ZB650 bro, no? So mga nag-upgrade na sila from lightweight sports bike. Welcome to the 600 Club. Back to the topic, more on starting problems tayo dito sa Ninja or the Z650 rather, no? So starting problems kasi normally tatlong element or areas ang gusto mong i-check. Fuel, spark, saka voltage. So sa case nito, so yun, yung mamaya pag-usapan natin yung CF motor ng 450SR. Pero dito sa Z650, dumating si client, sabi niya yung battery niya 2 years pa lang, and then bumili na siya starter motor and this and that. So una akala niya starter motor, pero na pre-troubleshoot ko na to, pero gusto ko lang i-highlight din for this episode na battery problem. So dito, naka-multi-tester tayo. So yung battery niya yan 12.1. So normally nasa range pa ng okay ang voltage. Pero minsan kasi sa battery, no, okay ang voltage pero yung CCA or cold cranking ampere mo nadideplete na rin. So ayan, ganun yan. Ayan. Ayan, no. So yun, signs yun na mahina na yung battery. Ngayon, sa relay naman, kung sakali mang relay ang culprit nyo, normally ang gusto nyong or ang expected nyo marinig, may rapid na ticking, buzzing, or clicking sound. Yun, posibleng relay problem yun. Let's say, kunyari bago yung battery nyo. Instances na ang battery nyo, pwedeng adequate yung voltage reading, pero mahina yung CCA. So sa shop, meron tayong special mini tool, no, para sa battery natin, para i-check natin yung condition. So dito, gusto natin actually makita kung i-recommend na i-replace. Sisilipin natin yung condition ng cold cranking ampere ng battery. So battery test. CCA. Set natin ng 280 amps. So usually mga ganitong bike, I think nasa mga 180 to 200 CCA recommended. Pero yun, sinobrahan na lang natin. Ayan, 98 CCA. Health 12% recommended replace, pero kanina nakalagay dun sa multimeter natin nasa 12.1 pa yung voltage. Minsan kahit full charge mo, pag depleted na yung CCA, wala na talaga. Sa CF moto na to, so more on ano na to, kasi na-troubleshoot na namin to bago na yung battery, tama na yung ampere rating, so medyo mataas sa SR nasa 10 amps ang gusto nito and then next namin is papalitan natin yung relays nito, taka yung starter relay, kasi normally sa 450SR it's either starter relay or main relay, no, para mag-supply ng power sa fuel pump, kasi naglolo ko yung fuel pump nito plus barado din, no, binuksan namin, so combination na ng problema. Pero yun, try natin i-document yung issue nito. Waiting pa ako sa parts, kaka-order lang natin. Puntahan natin yung isa sa mga supplier natin ng battery, si Outlast, so be right back. Right, dito tayo sa Outlast battery, no? Ayan, dito sa San Juan branch na. So minsan dito tayo kumukuha. So available sa kanila motorcycles, car battery, tsaka mga pang PSU, meron din sila. And ayan, mga e-bike. So ayan, inaano lang ni Kuya Guard yung order natin. Pin-reorder ko na kasi. So may rason na ako para tumakas. Siyempre, gamit itong si SRGT 200. Kung sa inyo yung customer service area. So battery technical assistance for troubleshooting. Tapos kung may defect yung nabili nyo, yan, may warranty claims din. So wait lang natin yung battery na in-order ko. So for release na. So as usual, maganda talaga kay Outlast kasi yan, secured kayo kasi may 3 months warranty. So hindi pa ito na-activate. So syempre, i-document natin paano i-activate mamaya. Pero ito, may instruction manual din. Hindi pa nabubuksan yung seal. Tapos copper tips. Tapos ang mounting niya, ayan, 2-way. So kung nakahiga o nakatayo yung battery. So yan, i-ano na natin. Dali natin ulit sa shop. Eh yun, maraming salamat. Sir Vic. Oh, thank you. Questions kayo dito sa Outlast, pwede dumiretso. And Domingo lang, hanapin nyo lang si Sir Vic o si Sir Bernie. So sino yung mga natin dito. Thank you sir. Okay, so ito yung Outlast battery natin, na nakuha natin. Hindi pa siya actually activated. So as you can see, nung kinuha natin yun, bumili ka ng Outlast battery. Ito yung mga kasama. So of course, owner manual, andyan yung instructions, yung reminder, no, safety reminders pagka i-activate yung battery. Ito yung warranty card, no. Yan. So i-fill up pa ni client mamaya. And then ito yung battery itself. So yan, kasama yung mga tornilyuhan niya, yung solution niya, no. Ayan, nandito rin may mga reminders.
And then ito mismo yung battery. Correct size para sa Ninja 650 or Z650. So i-activate na natin to. Those na mga bago pa lang sa ganito, syempre safety, meron kayo at least mga eye protection. Sulfuric acid kasi to, no? So simulan natin i-activate. Tanggalin natin tong safety strip. Then tanggalin natin tong seal niya. So i-align nyo lang yung position ng nozzle dito sa battery. So may mga pointed na plastic, papuncture niya tong container ng sulfuric acid. Handa mababa yung acid natin. Iinit to ng konti kasi kakaroon ng reaction. So tayin lang natin. So minsan ito nauubos agad, ito meron pa rin. So shake nyo lang yan. Alright, so ito na. Fully drained na yung container ng sulfuric acid natin. And bigyan lang natin ito ng mga kahit 15 to 20 minutes para mag-react yung chemical sa loob, and then sisil na natin siya nito. Habang inaantay natin mag-react yung chemical ng battery, baklasin na natin tong stock na napakatigas. Sakit lang. Right, so natanggalan natin yung terminals or yung connector ng terminals ng battery. So quick reminder lang, pag tatanggalin nyo yung terminals nyo ng battery, gusto nyo laging unahin is yung negative. Kasi pag inunan yung positive at nakakabit pa yung negative, at any point na dumikit to sa ground, no, meron kayong sa metal part, no, may tendency mag-spark. So safety reminder lang yun. Yan, so in with the new, out with the old. So ito yung luma niya, YTZ10S, YTZ10S, same size. So seal na lang natin to, nakalipas na 15 to 20 minutes, then testingin natin. So kung sisil nyo yung battery nyo, no, make sure na flush to maigi, yung pinaka strip seal nya. Ayaw nyo kasi ng mga foreign materials and gaps na pwedeng pasukan ng foreign materials papasok sa container or sa internals ng battery. Siyempre bago natin salpak, check lang natin yung voltage. So nakapit natin yung battery na bago, moment of truth tayo bago natin i-solve yung mga bracket. Siyempre test na muna natin. Shop. Okay na tong Z650 na to. So sa mga interested dun sa brand, no, ng Outlast, meron tayo dito sa shop for most big bikes, iba-ibang sizes and ampere ratings. And ayun, maraming salamat sa nagtitiwala ulit sa Forma Bike Point. Sana may natutunan kayo ng konti dito sa video na to, no. And if may questions kayo, DM lang kayo sa page, and we'll see you here dito sa shop. Maraming salamat. Thank you.